At meron lang pumasok sa atin na video. Ito'y patungkol sa sinasabi ng anak di umano ni Congressman Pantaleon Alvarez patungkol sa, again, di umanong korupsyon ng kanyang ama. At pinakita niya dito yung acquire na mansyon ng kanyang ama na ipinangalan daw sa kanyang girlfriend na si Jennifer. Okay? Meron tayong picture dito mga clear. Anyway, parang ito naman ay hindi naman yata kinakaila, no? Ni Congressman Pantaleon Alvarez. Ito, photo shows House Speaker Pantaleon Alvarez of Davao del Norte with his girlfriend Jennifer Vicencio in an out-of-town trip. The affair was outed amid Alvarez feud with Representative Antonio Florendo Jr. Hindi ba siya rin yung gumawa doon sa isa sa mga provisions doon sa divorce law? Regarding the irreconcilable differences. Sabi ko yun yung provision na ayaw ko kasi parang napakalawak nun. Kapag ayaw mo na sa iyong partner, may irreconcilable differences kayo, pwede na agad na ipawalang bisa yung kasal. Siguro kaya niya ginawa dahil siguro nga meron siyang girlfriend. Ito nakapost naman to sa sa Manila Times. But anyway, so pakinggan natin kung ano ang sinabi dito sa video at kayo na po ang magsabi kung ano nga ba ito. Okay? Ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebon. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba, na totoo, pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag. Si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Ang laki niya na. Ang laki ng kalupaan na to, no? Paano kaya ito na-acquire? Siyempre, magtatanong ka, paano mo na-acquire yung 20 hectares na lupa? At may mga tanim pa. Hindi kaya ito agricultural land doon? Ngayon, 20 hectares na punta lang sa isang tao. Kung totoo yung sinasabi ng kanyang anak. Okay, tuloy tayo. Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan It's a 20 hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot doon sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Murag na kay zigzag road, murag kang mo to Baguio City ba? Hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi materialis puertes yung mansion Lahat ng mga class A na magandang kahoy, materialis. Alam ko nga, sabi malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw, parang imported pa sa somewhere, sa Thailand pa yun. Mukha talagang pinagkagastusan ito. Baka naman, well, kung totoo to, syempre siguro, mahal na mahal lang niya yung kanyang girlfriend. Pero ang tanong, kaya ba niya magpunta ng ganung kalaki? Saan yung means niya? Yung sources of income ni Kong Alvarez. Tingnan natin. Kalimutan ko kasi important. Kasi I think 20 hectares yun. Tapos yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro ipapaderan mo yung 20 hectares. Kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Pero alam ko, pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung road to my mansion,
Totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway, papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. Actually, mga ka-clear, itong si Congressman Alvarez, ito yung isa sa mga congressmen na hindi madalas pumasok. Work from home daw siya. Yan. So, yun. Ganyan yung klase si Congressman Alvarez. Ang sipag. Hindi nakakapunta sa batasan, pero work from home siya. Okay? Yan, pakita ko sa inyo mga ka-clear. Mukhang hindi naman to na ethics. Hindi na, nag-file ng case. Pero mukhang nalusutan niya naman to. Okay? Pakita ko lang na kung ano talaga yung record niya bilang lawmaker. The ethics complaint filed against former Speaker and now Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez regarding his supposed habitual absence was dismissed on Thursday due to lack of evidence. Yan. In a briefing after the hearing of the House Committee on Ethics, Privileges Committee Chair and Co-op NATCO Party List, Representative Pilimon Espares said that the only evidence presented by complainants was based on the statement from a lawmaker who supposedly asked Alvarez to show up at work. Okay? Ito. But then, for the continuous absences, the members resolved that today, that we are able to dismiss that just because of lack of evidence, because the evidence presented there was only based on the statement of one of our colleagues here, which called on him to work here in Congress. And then there's no specific or very concrete documents on how many absences. Okay? And on the part of the respondent, he was able to show a letter to the Secretary General of his request for allowing him to work in the district. So, wala nga siya sa batasan. Sa distrito niya. Sa distrito niya. Sa Davao del Norte. Not all of the work of the representatives is always centered here. Their presence is not always here all the time. Diba? So, it means hindi talaga siya pumapasok. Nag-work from home siya. Okay? Yun. So, yan na. Pinakita ko sa inyo. Hanapan nga tayo. Okay? Tingnan natin to. Yan. Alvarez attends House panel hearing on ethics complaint. That's May 16, 2024. Anniversary, May 16 din ngayon. Okay. Uy alleged that Alvarez committed continuous absences from the House of Representatives, but this was dismissed by the House due to lack of evidence. Okay. Nirequest naman siya ng work in the district. Ayun. Yun lang. Okay. So, let's go back. Talagang ginawa yung kalsada na yun para doon sa pinatayo niyang mansion kay Jen. Basta ang sa akin lang, no, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming kinalaman dyan. Na kami, no, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni Papa, ni Congressman. Yan din yung question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, no, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking propiedad or mansion. Pero yung property dyan, no, total nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman dyan, hindi po kami nakatira dyan, at never po kaming tumira dyan. Meron po kaming mga sarili-sariling bahay na inuuwian. Yun nga po yung nakapagtaka eh. Alam ko, wala naman talaga siyang negosyo si Papa sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya Oo nga, paano siya naka-acquire ng ganito kalaki na lupain, nakapagpagawa ng mansyon, kung sarili niyang anak, walang alam kung paano siya kumikita. Kung meron ba siyang negosyo o wala. So, saan kukunin yung pera? Okay? Balik tayo. Pagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam, honestly, kung paano nakapagpatayo si Kung ng ganyang klaseng mansyon. Dahil, sa pagkakalam ko, wala naman siyang ganyang kalaking negosyo. Ako, hindi ako familiar sa kung ano yung mga properties niya. No? Pero alam ko, madami siyang napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan.
Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro. Saan nabili doon. Basta, I mean, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko, Samal meron din pati sa Davao City. Yung sa may parang bundok, yung parang, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during speaker. About 1 million. Most likely. Pero, yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami mga corporation. Dami corporation. Pagkakaalam ko. Pero, kung nakapangalan to sa dami para hindi mahuli, pero syempre dapat maglabas din siya ng dokumento. Diba? Pero anyway, anak siya, so most probably alam niya. Pero sabi niya, hindi niya alam Sa pagkakaalam niya, nakapangalan sa dami, di at least magbigay siya ng ebidensya, diba? In fairness. Ang alam ko, yung ibang property niya, parang pinapangalan na ata niya kay Jen.